Magandang oras mga kahugot, si Glenda ay nainggit sa kanyang kuya sapagkat yung kuya niya ay nag-asam ng first and last love. Ibig sabihin yung first love niya dapat yun na rin yung kanyang pakakasalan. And I think it happened. At si Glenda at the age of 20 ay wala pang boyfriend. Pero hindi niya namamalaya na before siya mag-20 ay apat ang kanyang manliligaw na walang itulak kabigin. She wished for 20 and 1. 20 siya at merong isa. Kaya lang apat yon. And her story was over 3 years ago. Ang tanong ay, kumusta na kaya si Glenda? Yan ang ating malalaman sa part 2 ng kanyang kwento. Samantala, buong kwento, yung kanyang kwento kasi noong 2000 ay 3 bahagi. At ngayon ay pinag-isa natin, kukonti lang yung nakinig doon sapagkat magulo nga. Maraming copyright at dahil nga 3 parts, ay siguro nakakatamad pakinggan. Pero ngayon ay pinag-isa natin at medyo pinawasan pa natin yung mga hindi masyadong importanteng bahagi ng kwento. Kaya medyo umiksi ngayon. Pakinggan muli mga kahugot ang kwento ni Glenda, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, pagbati po sa lahat. Ako po si Glenn, short for Glenda. Taga dito po ako sa bayan ng Rodriguez, lalawigan ng Rizal. Isa po ako sa mga nagpapayaman sa mga YouTube vloggers. Nakasubscribe po ako sa 101 channels at pang 101 ang Bonus Love Tube na last month ko lang nadiskubre. Pero ito ngayon ang aking bagong favorite channel. Kaya lang aminado ako na nung una nanibago ako kasi sa una lang may video tapos picture na, then may audio nagsasalita. Wala namang ginagawa sa bahay kaya't natapos ko yung story ni Arian at kakaiba yung feelings ko kasi parang saksi ako sa mga pangyayari sa buhay niya. Parang andun ako sa bawat eksena at napapanood ko siya. And then sa ending, may time na napaluha ako. Then finally, yung kilig nandun din. Tapos ilang araw ko ding naging expression yung why not coconut na expression ni Arian. At ngayon, bahagi na ng nakakainip kong pandemic life ang Bonus Love Tube. Miyembro na rin po ako ng Kahugot Abangers na laging excited kapag may bagong upload. Until, heto na. Sinusubukan ko na rin isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko with a high wish na sana mapasali din ito sa DKB Collection of Stories. February 13, 2017, may dumating na babae dito sa bahay. Naka-all black siya ng damit, bag, sapatos, pati ang malaking sunglass niya. Black din. Natanaw ko siya sa gate noong mag-doorbell siya at may nakahintong kulay puting SUV na siya siguro niyang sinakyan. Si Mommy ang nagbukas ng gate. Nakita ko kasi nakatanaw nga ako sa bintana. Noong una natigilan si Mommy malapit sa gate, tinititigan niya yung babae. Hindi mo niya binuksan yung gate. Pero maya-maya mabilis niya itong binuksan at nagulat ako nung magyakap sila nung babaeng nakaitim at kapwa sila umiiyak. Noon ako na-curious, Kuya Bono. Si Mommy hindi siya iyakin type. Strong woman siya at idol ko siya kasi napalaki niya ako kahit na mag-isa lang siya. Wala akong daddy na nagisnan. At noong finally makita ko si daddy, nasa kabaong na siya. Yung babaeng nakaitim na hindi naman pumasok ng bahay ay si Tita Marites pala. Kwento na lang ni Mami na si Tita Marites ay number 2 wife ni Daddy. Number 1 yung nasa Amerika which makes my mommy the number 3.
Sina Mami at Tita Marites daw ay best friends noong college. At nagkagap lang sila nung patulan na rin ni Mami si Daddy. Kahit nagsasama na noon sina Tita Marites at si Daddy. Noong araw na yon ay dumating si Tita Marites para sabihin kay Mami na dumating na si Daddy. I mean, bangkay ni Daddy. Namatay siya sa US dahil sa walang lunas na sakit. Pero bago pa raw siya namatay ay hiniling daw niya na iuwi ng Pilipinas ang mga labi niya para dito iburol at mailibing. Dumating si Tita Marites that day sa bahay upang imbitahan kami ni Mami sa burol ni Daddy. Ewan ko Kuya Bono pero ako lang yata yung anak na namatayan ng ama pero hindi umiyak or lumuha man lang ng kahit isang butil. Wala. I heard that he died pero sa totoo lang, wala lang yun sa akin. Pero si Mami natatandaan ko na apektado siya sa pagkawalay ni Daddy. Nakikita ko siyang nakatulala pero hindi naman siya umiiyak. Okay lang Ma'am. Puntag ko sa kanya that morning habang kumakain kami ng breakfast. Pero siya ay pinapaikot-ikot ng kamay niya yung mug ng kape niya at tagos sa pader ang tingin niya. Dapat umiiyak ako ngayon Glenn kasi namatay yung dad mo pero wala akong mailuha. At ikaw din, di ka rin affected. Hindi ka sad, Glenn? No. Should I be sad? Normally, yes, you should be because it's your father who died. Siguro kung may maalala ako na kahit isa lang, Ma'am. Kahit isa lang na memory na nakasama ko siya, nayakap siya or anything na naging close kami for just one moment. Sabi mo, kinarga niya ako minsan nung baby ako. Pero minsan lang yun at hindi ko naman yung matandaan. So, wala talaga akong sadness na maramdaman. Like I'm totally okay. May galit ka ba sa kanya? Napatingin ako kay Mami nung tanungin niya ito. Wala din. Sagot ko, Glenn, I just want you to know na hindi ka naman totally tinalikuran ng daddy mo. Hindi ko lang sinasabi sa iyo for some valid reasons pero buwan-buwan siya nagpapadala ng pera para sa iyo. Sustento. Okay. Pero hindi mo naman sinasabi sa akin. Ayoko kasing umasa ka, Glenn, kasi baka pag nalaman mo na your dad actually cares for you ay maghanap ka ng atensyon mula sa kanya. At masaktan ka kasi hindi niya yun maibigay sa'yo. Kasi 5 yung anak niya kay Nancy at may 3 siyang anak kay Marites. At sa aming 3 ni Marites at Nancy, ako yung weakest link. Ako yung pinaka-masama sa paningin nila. Ako yung malandi. Kasi ako yung pinakabago. Ma'am, kailangan ko bang makinig sa mga kwento mo? May lakad kasi kami ni Barry eh. Saan? San Mateo. Manonood lang kami ng drag race. Glenn, gusto mong silipin ng dad mo? Sa Ampid 2 sa San Mateo ang bahay ng Tita Marites mo. Doon nakaburol yung dad mo. Mami, kailangan ba yun? Parang awkward naman kasi bigla akong susulpot doon. Okay, sige. Tayo na lang dalawa. Bukas. Sabay tayong pupunta. That's better, Mom. Sige, igagayak na ako ha. Baka iwanan ako ni Barry eh. Anak, please take care. Yes, Mom, I will. Anak, please take care. Ganito lagi ang paalala ni Mami sa akin kapag alam niyang sina Barry ang kasama kong aalis. Mula kasi ito nung sumemplang kami ni Barry sa motor niya pero mabuti na lang at naka full gear kami noon at pasalang sa katawan ang inabot ko. Si Barry kasi at ang mga tropa niya ay mahilig magmotor. 5 silang close na magtotropa. Sina Jerome, John, Hossein at Jordan ang mga solid na tropa ni Barry. Pogi Riders ang tawag nila sa grupo nila which is fair naman kasi may mga itsura talaga sila. Lalo na sina Hussein at Barry. Si Hussein ay anak ng Arabo at si Barry naman ay anak ng Amerikano. High school pa kami nung magbiro sa akin si Barry. Glenn, jowain nga kita. Next joke please. Sagot ko. Hindi ako nagjo-joke. Gusto kita, Glenn. Gusto ko na maging jowa. First jowa ever. Next joke. Ala, gusto nga kita. Hindi ito joke, ano ka ba? Imposible yun. Bata pa lang tayo, magkalaro na tayo.
Natatandaan ko pa dati kung paano tumulo ang sipon mo tapos sisingutin mo lang ulit babalik na naman sa ilong mo. Natatandaan ko pa rin kung paano ka umiyak kapag binubuli ka na Hussein. Sabay tayong lumaki, Barry, kaya dapat yung feelings ko sa'yo, ganun din yung feelings mo sa akin. Plain friends. Hindi eh. Sana ganun lang din ang feelings ko para sa'yo. Kaso hindi talaga. I like you, Glenn. Akala mo lang yun, Barry. Baka mahal mo lang ako kasi nga magkaibigan tayo. Hindi, Glenn eh. Hindi lang pangkaibigan yung feelings ko para sa'yo. Alam mo ba, pag nakaangkas ka sa motor ko at dumidikit yung dibdib mo sa likod ko, tinitigasan ako. Kaya mula nun, Kuya Bono, tuwing aangkas ako sa motor ni Barry ay inilalayo ko na ang dibdib ko sa katawan niya. Tapos hindi na rin ako humahawak sa kanya or madalas ako na lang ang nagdadrive lalo na nung mag-18 na ako at nakakuha na ako ng student driver's license. Maraming babae si Barry, Kuya Bono. Meron pa nga dati isang linggo, iba't ibang babae araw-araw ang inuuwi niya sa bahay nila. Pero yung mga babaeng yun ay hindi mo na ulit makikitang kasama niya. As in, one day stand. Pero sa lahat ng babaeng nakasama ni Barry ay hindi niya ginawa. As in, walang relationship. At ayon sa kanya, kung magmamahal daw talaga siya, ay gusto niyang ako ang maging jowa niya. Unang jowa niya. Palipas katilang niya yung mga babaeng yon na nakakasama niya. At palibhasa, gwapo talaga, matangkad, maputi, natural na kulot ang brownish niyang buhok. Pero wala talaga akong maramdamang special feelings para sa kanya kasi nga, kababata ko siya. At kung meron man akong gusto maging first ever jowa noong 19 na ako, ay si Reynald yun. Na-crush ko since second year ako sa high school. Kaya lang nung magtapos kami ng high school ay hindi ko na ulit nakita si Reynald kasi lumipat na sila sa San Mateo. Malapit lang ang San Mateo dito sa Rodriguez, Kuya Bono, pero malawak ang San Mateo at kahit madalas kami doon ay hindi ko na siya nakita ulit. Si Reynald ay matangkad, gwapo, hindi katangusan ang ilong, solid ang katawan at kulay tsokolate ang kanyang balat. Ganun ang tipo kong lalaki, Kuya Bono. Pinoy na Pinoy ang dating. Dati sumali si Reynald sa Mr. Palaro sa school namin, back in high school. Sobrang bad trip ko noon kasi second runner-up lang siya at ang nanalo ay si Kenneth na sobrang puti at mukhang silahis. Kinampanya ko pa noon si Reynald sa text votes kasi gusto ko siyang manalo pero hindi kasi naging second runner-up lang siya. May mga pictures si Reynald sa gallery ko, Kuya Bono. Makakuha ko lang sa Facebook niya. May mga kuha din akong litrato niya kaso puro malalabo kasi malayo siya at puro stolen shots lang yon kapag nagkakataon na makita ko siya sa school canteen o kaya sa 7-Eleven. Si Reynald, Kuya Bono, ang natatanging dream boy ko. February 14, 2017, apparently Valentine's Day, ay napagsuot ako ni Mami ng bestidang bagong bili niya, pure white. Bumagay naman sa akin kaso hindi lang talaga ako sanay. Gusto niyang maging pleasant daw ako sa paningin ng mga taong madadatnan namin sa burol ni Daddy sa San Mateo. So nagpunta nga kami pero madalang naman ang tao kasi umaga kami dumating doon. Kung gabi siguro ang punta namin, napakaraming tao kaming madadatnan. Nakita kong lumuwas si Mami noong tumanaw sa kabaong. Nasa likod niya ako at ayaw kong tumanaw nang maramdaman kong biglang may humawak sa braso ko at nagulat pa ako. Paglingon ko, si Tita Marites pala ang nakangiti sa akin. Ba't ayaw mong tina ng daddy mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Napasulyap ako sa gawing pintuan noon dahil may dalawang lalaking magkamukha at kumakaway sa akin. Pareho silang nakangiti. Napansin ni Tita Marites na sa dalawang lalaki ako nakatingin. Kinawayan niya ang mga ito at mabilis naman silang lumapit. Glenn, eto ang mga kuya mong kambal.
Eto si Calvin at eto naman si Klein. Napangiti ako nang marinig ko ang mga pangalan nila pero saglit lang yun kasi magkasunod silang yumakap sa akin. Lalo pa akong napangiti noon pa lang kasi ay nasarapan na ako sa pagkakaroon ng kuya. Bagay na lihim kong hiniling sa puso ko noon pang maliit ako. Takot ka? Tanong ni Kuya Calvin sabay turo sa kabaong ni Daddy. Umiling-iling ako. Ba't ayaw mong tingnan si Daddy? Tanong naman ni Kuya Klein. Hindi ako sumagot pero naramdaman kong marahan akong hinila ni Mami sa tabi niya. Kaya ayon, nakita ko na tuloy si Daddy. Guwapo pa rin siya kahit na naka-lipstick siya. Kaya lang, wala talaga akong maramdamang sakit sa pagkawala niya. Kaya di ko nagaya si Mami sa pag-iyak niya. Maya-maya pa inakay ako ng dalawang kuya ko palabas ng bahay. Pumwesto kami sa garden na may mga upuan. Doon ay natanaw ko ang kanilang maluwang na garahe at mayroon pang katabing garahe na sarado noon. Ang saya naman, may kapatid tayong magandang dalaga, palatak ni Kuya Klein. Oo nga, pero di mo kamukha si Daddy ha. Mami mo siguro kamukha mo kasi maganda rin siya. Para nga lang kayo magkapatid sabi ni Kuya Calvin. Tama, akala ko kanina mag-ati lang sila magnanay pala. Nakatawang kwento ulit ni Kuya Klein. Glenn, marunong ka bang magsalita? Natawa ako sa tanong na yun ni Kuya Calvin. Hindi, pipi ako Sagot kong nakangiti din. Hala, first time to Pipi, nakakapagsalita? Palatak ni Kuya Klein. Noon ay sabay-sabay kaming nagtawanan at maya-maya pa ay nagkukwento na rin ako sa kanila tungkol sa buhay ko. Kaya pala mukhang hindi ka affected sa pagkawala ni Daddy Hindi mo pala siya nakasama kahit minsan. Noon ay medyo malungkot na sabi ni Kuya Calvin. Di pakiramdam mo ibang tao lang yung namatay? Tanong ni Kuya Klein. Gusto niyo ba umiyak ako? Kaya ko naman Isa sa mga talent ko yon, umiyak kahit walang nakakaiyak. Biro ko sa kanila at sabay silang tumawa. Hapon noong pauwi na kami ni Mami ay inihatid nila kami hanggang gate. Inakbayan ako ni Kuya Calvin. Glenn, babalik ka pa ba dito? Tanong niya. Malungkot ang kanyang mukha. Ewan kay Mami. Mami, babalik ba tayo dito? Tanong ko kay Mami. Oo, sa libing. Makikipaglibing tayo. Sagot ni Mami. Okay, see you na lang ulit ha. Sabi ni Kuya Calvin. Tapos si Kuya Klein naman ay lumapit sa akin. Payakap nga ulit sa baby sister namin. Paglalambing niya. Hinayaan ko siyang yumakap. Nakangiti lang noon sina Mami at Tita Martes. Ay nako, yung isang kapatid mo hindi mo na na-meet. Tulog pa kasi. Magdamag kasing nagbabantay sa daddy niya, sabi ni Tita Martes. Pagbalik mo na lang, makikilala mo si Popoy. Nakangiting sabad ni Kuya Calvin. Alam mo Kuya Bono, kung wala lang patay noon sa bahay nila, gugustuhin ko sana magstay pa para makasama ang mga kuya ko. Ang sarap kasi sa pakiramdam Kuya Bono, lalo na't kahit first time namin magkita-kita ay ang sweet-sweet kaagad nila sa akin. Feel ko na mahal nila ako. Kinabukasan ay bida ang mga kuya ko sa kwento ko kina Barry at John habang may kinakalikap sila sa motor ni John sa garahe ni na Barry. Yun ang tambayan lagi namin Kuya Bono at sa dalas ko sila mapanood, magbutingting at makialam sa mga ginagawa nilang pagkukumpani ng motor ay natuto na rin ako. Marami na akong alam tungkol sa mga parts at kung paano ayusin. Bilib nga si Barry sa akin kasi ang bilis ko daw matuto. Pakiramdam ko kasi Kuya Bono ay mahilig din talaga ako sa makina ng sasakyan pero hindi ko lang kinakarir kasi nga babae ako. Hayain mo nga yung mga bayaw ko dito Glenn. Mag-iinuman ka mo kami, sabi ni Barry. Natawa si John kasi tinawag ni Barry na bayaw ang mga kapatid ko. Uy, may hindi ba ako alam? Kayo na pala, nakatawang sabi ni John.
Hindi pa pre, pero sa akin din babagsak yan. Tiwalang sagot ni Barry. Kukontrahin ko pa sana pero nagdatingan ang 3 pang miyembro ng Pogi Riders na sina Jordan, Jerome at Hussein kasama ang kani-kanilang girlfriends. Pati ang girlfriend ni John ay kasama din nilang dumating. Nagtaka ako noon kasi mukhang may lakad pero hindi ako nasabihan. Oy Glenn, sama ka ba? Tanong ni Hussein. Saan ba? Antipolo, makiki-birthday. Sasama yung babe ko na yan pre, basta kasama ako. Di ba babe? Biro na namang sabi ni Barry at yun ay umani ng reaksyon sa mga girls. Wow, at long last kayo na pala. Narinig kong sabi ni Joanne na jowa ni Hussein. Naku hindi, sira ulo lang yan. Mabilis kong sagot. Maya-maya pa'y naayos na ang motor ni John at kanya-kanyang angkasan na mga girls sa motor mga boyfriends nila. At ako'y umangkas naman kay Barry pero dadaan pa kami dito sa bahay kasi wala pa akong suot na gears at hindi pa ako nagpapaalam kay Mami. Sumama si Barry sa loob ng bahay namin para daw mabati si Mami na busy noon sa mga paninda niya sa online business niya. Ganang hapon tita, bati ni Barry kay Mami. O Barry, magandang hapon din, kumusta ka? Eto tita, hihingin ko na sana ang mga kamay ni Glenn sa iyo eh. Ha? Totoo ba? Naku Barry, ang babata nyo pa. Mga 19-year-old pa lang kayo ah. Mag-aral muna kayo. Practice lang yun tita. Pero yung totohanan, abangan mo na lang. Huwag kang mainip ha. Noong libing ni Daddy, noon ako nalungkot. Noong ibinababa na sa hukay ang kabaong niya. Napaluha ako bigla. Nasaktan ako doon sa idea na talagang wala na siya. At wala na rin pag-asang maranasan ko pa yung magkaroon ng ama. Si Popoy ang iyak ng iyak noon. 15 anyos si Popoy noon at siya pala ang paborito ni Daddy. Araw-araw daw silang nag-video call noon ayon sa kwento ni Kuya Klein. Bahagya ako nainggit kasi bakit kahit minsan hindi ako nakatanggap ng video call mula sa daddy ko. Nung paalis na kami ng Memorial Park, pilit kong pinalis lahat ng negative feelings ko at mabuti na lang ay muli akong dinikitan ni Kuya Klein. Si Kuya Calvin ay panay lang ang kaway sa akin. Kasama kasi niya ang girlfriend niyang si Ate Karen Joyce na parang prinsesa kung ituring niya, ni hindi nga niya maiwan-iwan. Kuya Klein, yung girlfriend mo asan? Wala pa Glenn. Pareho lang tayong WJSB. No? WJSB? Walang jowa since birth. Eh bakit Kuya Klein? Di ba 24 ka na? At saka napakagwapo mo. Pihikan ka ba masyado? Hindi sa ganun, Glenn. Gusto lang naming burahin yung pangit na impression ng tao kay Daddy na hindi daw siya makontento sa iisa. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nagmahal ako, yun na rin ang pakakasalan ko. Parang first and last love. Wow, okay yan Kuya Klein ha. Ganyan din ba si Kuya Calvin? Oo, 3 years na sila ni Karen Joyce at hindi nabibitawan ng kuya mo yan. Nakapag-propose na nga yan eh. By next year, kakasal na yan. Talaga? Eh si Ate Karen Joyce, first girlfriend din siya ni Kuya Klein? Oo. Sinagot niya si kuya mo nung 21 siya. 24 na siya ngayon kaya 3 years na sila. Ang nice naman kuya. Nice talaga kasi yan ang tinatawag nga naming first and last love rule. Di ba ang tinungtingnan na yung tao na minsan lang nagmahal tapos tinuluyan na? Sana ganun ka din Glenn. Huwag ka munang magmamadali sa pagbo-boyfriend at pag dumating yung isang lalaking kaya mong mahalin habang buhay, siya yung sagutin mo at patuloyin sa buhay mo at huwag mo na ring bitawan. Bilib ako sa rule ng kambal kong kuya sa pag-ibig, Kuya Bono. First and last love. At gusto ko rin yun. Kasi naisip ko, mas magandang tingnan yung
ganon sa babae kasi hindi ka muna dumaan sa kung kani-kaninong lalaki bago ka lumanding sa palad ng lalaking pakakasalan mo. Kumbaga, fresh na fresh ka dun sa lalaking pakakasalan mo kasi siya yung una sa'yo. Nung sumapit ng bakasyon ay nalito ako. Magbabakasyon kasi ulit si Mommy sa Palawan sa parents niya, kina Lola Inga. Kaso kinukulit ako ng mga kuya ko na sa kanila ako magbakasyon at tutulungan ko daw sila sa garahe para daw kumita pa ako ng pera habang bakasyon. Hanggang sa pinili ko sina Kuya Klein. May negosyo sila, motorcycle spare parts and repair. At noon ko pa naikwento sa kanila na marunong ako magbutingting ng makina ng motor. Garahe ang tawag nila sa shop nila kasi nakadikit ito sa garahe ng bahay. Pero kahit medyo maliit ang shop ay napakaraming nagpapagawa ng motor kaya pala nila kailangan ng additional na mekaniko at ako nga ang kinuha nila. Maraming boys ang nagulat nang makita nilang may dalagang mekaniko doon. Mahilig pa naman ako sa maikling maong shorts tsaka Converse na low cut. At dahil doon, ayon kay Kuya Calvin, dumami pa daw lalo ang customers nila. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ng isang tao sa garahe. Isang lalaking hindi ko inaasahang makita ko ulit. Ang aking dream boy na si Reynald. Ako ang bakante noon kahit ako ang humarap kay Reynald. Sir pa ang tawag ko sa kanya noon. Ginaya ko lang yung mga kuya ko kapag nakikipag-usap sa mga riders o customers na hindi nila kilala. Ayon kay Reynald, may lumalagitik daw sa motor niya. Mio Soul ay na 125 ang motor na dala ni Reynald noon. Pinaandar ko at agad kong nalaman na yung rocker arm ang lumalagitik at kailangan na niyang bumili ng bago. Parang nakita na kita dati. Narinig kong sabi niya nung inabot niya sa akin ang binili niyang rocker arm kay Kuya Calvin. Di ba taga Rodriguez ka dati? Schoolmate tayo ng high school. Sabi ko na sinisikap kong walain ang nerbiyos sa dibdib ko. Lalo pa kasing gumuwapo at tumangkad si Reynald noon, Kuya Bono. Tama. Nakangiting sabi niya. Sa school nga kita nakikita dati. Tumabi siya sa akin nung kinakabit ko na ang rocker arm sa motor niya. Paano mo natutunan ng magmekaniko? Babae ka pa naman, samantalang ako, sumakay lang ang alam ko. Wala akong alam sa mga spare parts na yan. Kaya pag nasiraan ako, sa iba ko pa pinapagawa. Hilig lang to. Kung wala kang hilig, di mo talaga matututunan. Tama ka. Wala akong hilig pero kailangan ko lang ng service kaya nagmumotor ako. Pero pwede ko bang kunin ang number mo? Para pag nasiraan ako sa kung saang lugar, pwede mo akong puntahan. Noon ay nangingiti ang kalooban ko, Kuya Bono. Oo, sige. Ilabas mo ang cellphone mo. Ididikta ko na lang number ko. Pasimpleng sabi ko pero deep inside ay naglululundag ang kaluluwa ko sa tuwa. Kinagabihan ay ka-text ko na nga si Reynald. Gusto ko siyang subukan kung kukulitin niya ako at napangiti ako noong makaraan ng 3 minuto ay nag-text ulit siya. Glenn, di ka na nag-reply. Wala akong sasabihin reply ko. Ganun ba? Busy ka ba? Ako kasi hindi Kaya akala ko pwede tayo magkwentuhan sa text. Pinapayagan ka ng girlfriend mo makipag-text sa iba? Tanong ko. Wala akong girlfriend ngayon. Nag-break kami 4 days ago. Bakit? Anong reason ng breakup nyo? Nakakita ng mas gwapo at mas mayaman, tsaka sawaan na daw. Napataas kilay ako noon sa reply niya. Sabi ko sa sarili ko,
Yung dream boy ko iniiwan lang din pala ng ibang babae at pinagsasawaan din lang. After 2 days, kabubukas pa lang ng garahe nang matigilan ako kasi may lalaking bumibili ng spare parts. Nakasando lang at sa likod niya, akala ko si Reynald. Pero nung makita ako ni Kuya Klein na siyang nagbenta ay ako ang inutusan niya magkabit ng brake pad ng binatang unang tingin ko pa lang ay kinainlaban ko na. Moreno gaya ni Reynald pero makinis. Medyo singkit, medyo matangos ang ilong at kulay orange ang mga labi niya. Ikaw ba yung magkakabit nito? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako habang nakatitig pa rin sa gwapo niyang mukha. Kasing tangkad siya ni Reynald kaya't medyo nakatingala ako sa kanya. 5'4" lang kasi ako, Kuya Bono, at siya ay nasa 5'9". Alam kong pinagmamasdan niya ako habang inilalabas ko ang mga tools at lalo pa siyang tumutok sa akin nung kinakalag ko na ang lalagyan ng brake pad sa bandang likod ng gulong ng motor niyang NMAX. Madalang pa ang NMAX noon, Kuya Bono, pero ganun din kasi ang motor ni Hussein kaya't alam ko ding kalikutin. Parang hindi ka bagay dito Masyado kang maganda para maging mekaniko. Narinig kong sabi niya nung dinudukot ko na ang lumang brake pad at nung makuha ko ito, pati yung bakal ng brake pad ay mauupod na rin. Kaya naman yung disc ay gasgas na. Motor mo to? Tanong ko. Enjoy ang ilong ko noon sa paglanghap ng kanyang preskong amoy na sa tingin ko ay aspen ang kanyang pabango. Hindi, hiram ko lang yan, sagot niya. Hindi nalagaan Tingnan mo tong rotor disc. Gas-gas na kasi yung brake pad, matagal nang upod pero hindi pa pinapalitan. Mahal pala yung brake pad dito Sabi nung kaibigan ko 200 lang daw. 500 naman pala, sabi niya. Kinuha ko ang bagong brake pad at itinapat ko sa mukha niya. Authentic to. Ayan galing mismo sa Yamaha yan kaya medyo mahal. Meron kang mabibili sa iba kahit mga 150 makakakuha ka Kaya lang peke, madaling masira. Gaya nitong tinanggal kong brake pad, mababang klase kaya ang sinisira niya ay itong rotor disc. At itong disc na to pag nasira, papalitan mo, gagastos ka ng kulang 2,000. Ngayon, saan ka? Sa mahal pero nagtatagal? O sa mura pero naninira? Noon ay sumagot siya pero nagulat naman ako sa paraan ng pagsagot niya kasi ang sabi niya, syempre doon na ako sa mahal, kita. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Noong paalis na siya dahil okay na ang motor niyang dala at nakasakay na nga at napaandar na rin niya ang makina, ay muli niya itong pinatay, bumaba at lumapit sa akin. Ako nga pala si Derek. Okay lang ba kung tanungin ko ang pangalan mo? Glenda. Malangis ang kamay ko noon kaya hindi ko tinangkang makipag-shake hands sa kanya. Pero gusto ko sana. Glenda, birthday kasi ng pinsan ko ngayon Diyan lang sa kanila sa Malanday. Baka pwede kitang i-invite. Natagilan ako noon, Kuya Bono. Gusto ko nga sana talaga siya makasama pa at makilala ng lubusan kaso, Derek, hindi kasi ako sanay maki-birthday kung hindi ko kilala yung celebrant ganun ba? Sayang naman. Nakakahiya kasi, di ba? Hindi mo naman kilala yung celebrant pero uma-attend ka sa birthday niya. Oo, tama ka naman pero pag nakilala mo na siya, sasama ka ba? Siguro. Okay, sige. Paalam niya. At saka nakangiting umalis. Pero makaraan lang ng 2 oras ay bumalik siya at may kasamang babaeng dugong pula ang kulay ng lipstick. Glenda, ito nga pala si Paris, pinsan ko. Siya yung may birthday, pakilala niya. Napangiti ako noon kay Paris kasi kay Luwang naman ang ngiti niya sa akin. Happy birthday, bati ko kay Paris. Salamat. Oh, yan Glenda, magkakilala na kayo ng pinsan kong celebrant. Di paano? Susunduin kita mamaya.
Matamang nakatitig sa akin si Paris noon. Okay lang ba? Tanong ko kay Paris. Okay na okay. Ikaw ang magiging special guest namin. Nakangiting sagot ni Paris. Birthday ni Paris / despedida pala ng mama niya, kaya naman napakaraming handa. Nalaman ko na sa kuya ni Paris yung NMAX at yung kuya niya ay nasa Taiwan, nagtatrabaho daw sa factory. Napakamaasikaso ni Derek, Kuya Bono. Pati upuan ko siya yung hihila at nung kumakain na kami kulang na lang ay subuan pa niya ako. Lagi siya nakatitig sa mukha ko as in parang wala siyang nakikitang iba kundi ako. Kasi tuwing mapapalingon ako sa kanya ay sa akin siya nakatingin at nakangiti. Nalaman ko din noon na halos magkapit-bahay lang pala sila ni Paris. Nasa gawing likuran lang ang bahay ni na Derek. Yung tatay ni Paris at nanay ni Derek ay magkapatid, kaya silang dalawa ay napaka-close din. Nakwento din niya na ang pangalan daw niya ay pinag-combine na pangalan ng parents niyang sina Daria at Enrico. At nung mapagkwentuhan namin ni Derek ang family niya, kasi ako yung tanong ng tanong, nasabi niyang mahirap lang daw sila at may sakit pa ang mama niya. Pero sinisikap daw niya makatapos ng civil engineering dahil pangarap niya maging engineer, contractor. 4th year na siya noon at may 1 taon pa siyang bubunuin sa college. Gusto mo bang makita yung bahay namin? Tanong niya. Yung parents mo gusto kong makita, Derek. Sige tara, dyan lang sa amin mga 30 steps. Anya at nung makarating kami sa bahay nila ay agad kong nabungaran ng tatay niya na noon ay nakaupo sa maliit na terrace pero agad nang umiti nung makita ako. Halos mawala ang mga mata niya nung nakatawa siya. Singkit kasi at nalaman kong dun naman ni Derek ang singkit niyang mga mata. Maliit lang ang tatay ni Derek kaya't nagtaka ako noon kung saan niya naman na yung height niya. Maya-maya lumalabas ang nanay ni Derek na may hawak na isang tasa ng kape na idiniretso sa tatay ni Derek. Noon ko nalaman na sa nanay naman niya naman ang height niya at ang kulay niya. Ang gaan kagad ng loob ko sa tatay ni Derek, Kuya Bono. Napakatamis kasing ngumiti, napakasincere. At nung maupo ako sa harap niya ay inalok pa niya ako ng kape. Panay din ang paalala niya kay Derek na ipasok ako sa loob ng bahay dahil malamok daw sa terrace. Sige na anak, ayain mo si Miss maganda sa loob. Baka madengge siya ng mga lamok dito. Hindi kami magtatagal papa, babalik din kami doon. Gusto lang daw kayong makilala ni Glenda. Glenda pala ang pangalan mo. Kasing ganda mo. Nakangiting sabi ulit ni Tatay Enrico. At nung alis na kami ay may pabaon pa siyang salita. Lumibot ka ulit dito Glenda ha, kapag wala kang ginagawa. Sabi niya. Opo, sige po. Dadalawin ko po kayo. Madaling araw na nung ihatid ako ni Derek. Nakipag-inuman ako sa mga kaibigan nila ni Paris at na-enjoy ko naman talaga kasi masaya silang kakwentuhan. Si Derek ay minsan lang nag-shot dahil maaga pa daw ang pasok niya sa work. Working student si Derek noon, Kuya Bono, at nagsa-summer class pa siya. Nung nasa harap na kami ng bahay ni Tita Marites at nakababa na ako ng motor, ay nakatitig sa akin si Derek at bahagyang nakangiti. Ako naman ay medyo mabigat na ang talukap ng mga mata ko noon. Glenda, may sasabihin lang sana ako eh. Nilapitan ko siya at pinatong ko pa ang isang kamay ko sa balikat niya kaya talagang magkalapit na noon ang mga mukha namin. Alam mo Glenda, kahit sandali pa lang tayo nagkasama, sa tingin ko, mahal na kita. Hindi ako umimik pero nakatitig ako sa mga mata niyang singkit. Sana gusto mo rin ako kahit na mahirap lang ako. Gusto din kita Derek, kaya lang huwag mo lang tayo magkaroon ng relationship. Ha? Bakit naman? Gusto pala natin ang isa't isa. Basta, tsaka ko na lang ipapaliwalag sa'yo. Inaantok na kasi ako eh. Sige, pasok ka na para makatulog ka na. Pero kapag nanaginip ka na lalaking tapat at seryosong magmahal, ako na yun. Salamat
you. I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Tinanghali ako ng gising. Alas 10 na ng umaga nung makita ko ang oras kaya't mabilis akong naligo at nagbihis. Pagbaba ko ng bahay ay nakita ako ni Tita Marites na noon ay nasa kusina. Tinawag ako. Kumain ka na, Glenn? Magkakape na lang po ako, tita. Ay, Glenn, ayoko nang maulit yung nangyari kanina, ha? Ano pong nangyari kanina? Yung pag-uwi mo kaninang madaling araw. Ay, opo, tita. Pasensya na po. Sige. At kanina ka pa inaabangan ng mga kuya mo. Pabalik-balik dito at tinatanong ka. Ay, baka marami pong gagawin. Hindi. Dumating kasi yung isang barkada nila. Si Renz, galing ng Qatar. Ipapakilala ka daw. Ay, OFW po. Hindi. Ka-age mo lang siguro si Renz, mga 18 o 19. At ang kurso nun ay aeronautics, yung magiging piloto pag natapos. Nasa Qatar ang magulang niya at nagbakasyon lang doon. At kagabi yata dumating. Ang daming pasalubong sa amin. Ay, ganun po ba? Mabait na bata si Renz. Taga dyan lang siya halos sa tapat. Kwento pa ni Tita Marites nang bumukas ang pinto ng salas at ayun, sa wakas, gising na ang aming prinsesa. Palatak ni Kuya Klein at may kasunod siyang pumasok ng pinto. Isang guwapong binata na naka-jersey ng pangitaas at matamang nakatingin sa akin. Ang ganda ng mga mata niya. Hula ko ay yun na si Renz. Glenn, eto si Pilot Renz, fresh from Qatar. Hi Pilot Renz, bati ko pero tumangulang siya at nakatitig pa rin sa akin. Tumawa si Kuya Klein. Pre, natulala ka yata? Oo pre, halika na balik na tayo sa garahe. Ayan ni Renz. Noong bago magtanghalian ay may dumating na deliver mula sa Jollibee at ang dami. Si Kuya Klein ang tumanggap ng delivery at nakatawang nakatingin sa akin. Libre to ni Renz, Glenn. Wow, galante ah, sabi ko. Hindi, eto yung pusta niya. Pusta? Kasama namin siyang nagbukas ng garahe kanina. Tapos naikwento ka namin. Sabi ni Kuya Calvin, tiyak daw na magugustuhan ka ni Renz. Tapos sabi ni Renz, tingnan natin. Kilala niyo naman ako, pihikan ako sa babae. E di sige, pag nataypan mo yung utol namin, maglibre ka ng lunch. Sabi ko naman at yun, natipuhan ka nga, kaya eto yung lunch na libre niya. At type ka niya, Glenn. Noon ay sumubad naman si Kuya Calvin. Yang batang si Renz, wala kaming masasabing pangit dyan. The best yan sa lahat ng tropa namin dito. Magalang sa babae, marespeto, kaya pwede mo siyang pansinin, Glenn. Nireto niyo ba ako? Tanong ko. Ay hindi. Baka lang kasi magtanong ka sa amin later kung anong klaseng lalaki si Renz. Inuunahan ka lang namin. Ngayon pa lang sinasabi na namin na okay si Renz at boto kami sa kanya kung liligaw siya sa'yo. Si Reynald, busy noon sa modeling career niya sa Antipolo. May mga summer shows daw sila sa mga mall dito sa Rizal at sa Maynila. Pero kahit busy siya, lagi siyang nagchat-chat at lagi siyang nag-I miss you sa akin. Natutuwa ako noon, Kuya Bono, kasi ang tagal ko siyang crush nung high school ako tapos bigla siyang naging manliligaw ko. Si Renz naman, lagi akong binabantayan sa garahe. Kapag mainit, pinapaypayan pa ako. At kapag may mga customers na lalaki na iba kung makatitig sa akin habang nagtatrabaho ako ay binabawal niya ang mga ito. Oy mga boss, huwag niyo naman papakin si Glenn. Magiging jowa ko yan eh. Tapos nagpatattoo pa si Renz ng maliit na letters R at G sa dibdib niya. Tapos napaikutan niyo ng hugis puso ang mga letters R at G. Kinontra ko ang ginawa yung ni Renz. Ang sabi ko, paano kung hindi tayo magkakatuluyan? Mamubura ba yung tattoo na yan? Hindi na. Permanent na to eh. Kaya ng pagmamahal ko sa'yo, permanent na. O paano nga kung hindi kita sinagot? Di kapag may babaeng dumating sa buhay ko, kailangan letter G ang simulan ng pangalan niya para ligawan ko siya.
Ay nako, uto ka rin pala no. Naiirita ako sa'yo. Tsaka alam mo, ayaw ko talaga sa tattoo. Mukhang dugyot sa katawan. Kaya nga maliit lang eh. At saka para hindi ka na nga makonsensya, pinapaalam ko sa'yo na Garcia ang apelyido ko. Kaya yung G na to pwedeng apelido ko. Pero nung nagpatattoo talaga ako, pangalan mo nasa isip ko. O edi wow. Si Derek hindi naman nagpapahuli. Siya ay madalas ko ring makasama. Pagkagaling kasi niya sa duty niya sa Jollibee, ay sa garay siya dediretso para makita at makasama ako kahit saglit. Kapag maaga naman kami nakakapagsara ng garahe, ay sumasama ako kay Derek para makita ko si Tatay Enrico na lagi daw akong kinukumusta. Lagi akong hinahanap kay Derek. Obviously, botong-boto sa akin ang tatay ni Derek at malapit na rin ang loob ko sa matanda kasi mabait talaga siya at napaka-maalalahanin sa akin. Bagay na gustong-gusto ko kasi di ba nga, hindi ko naranasan na magkaroon ng tatay sa buhay ko. Kapag nasa Malanday ako, kina Derek, ay nakakasama ko rin lagi si Paris na noon ay nag-o-online business na rin. No, may tinda siyang jacket noon. Umorder ako ng isa at ang sabi ko ay ibigay niya kay Tatay Enrico. Ay ikaw na, ang sweet mo sa biyanan mo. Aba syempre, kayo na ba ng pinsan ko? Hindi pa. Mukhang challenge si Derek sa'yo ah. May isang buwan na yatang naniligaw ah. Higit na. Challenge na nga yan kasi alam mo, yung mga ex noon, saglit lang yung niligawan. Tapos yung iba, sila pa naniligaw sa pinsang ko. Talaga may babaeng ganon, sila naniligaw. Ay marami girl. Ay good luck sa kanila. Baka tubuan sila ng ng patotoy. Sila nanliligaw eh. Sumapit ang birthday ko, April 5, nasa piling ako ng mga kapatid ko sa ama. Nakatatlong linggo na ako noon kina Kuya Calvin at 3 linggo na rin si Mami sa Palawan. Hindi alam ng mga kuya ko na birthday ko kaya wala akong inaasahang kaganapan. Pagbangon ko ng kama ng umagang iyon, naupo ako sa gilid ng kama. Paharap ako sa salamin. Tulog pa noon si Popoy. And as usual, kinausap ko ang sarili ko. Happy birthday, self. Bati ko sa sarili ko. Kumusta ka? 20 ka na? Happy ka ba? Tanong ko sa sarili ko. Maya-may narinig ko ang sigaw ni Kuya Klein sa pangalan ko. Noon ay mabilis akong humakbang palabas ng kwarto pero nung buksan ko ang pinto, ay narinig kong nagsalita si Popoy na akala ko tulog pa. Ate Glenn, happy birthday! Mahal kita. Thank you, Popoy. Mahal din kita. Sagot kong nakatawa dahil akala ko'y tulog pa eh. Yun pala, narinig niya yung monologue ko sa harap ng salamin. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko si Kuya Klein na may dalang regalo, bulaklak at balloons. Nagtaka ako kung paano nila nalaman na birthday ko. Kaya lang pagbaba ko, birthday mo pala, di mo sinasabi. Kung hindi pa dumating yung tisoy na nagdala nito, hindi namin malalaman na birthday mo. Sinong tisoy? Barry daw pangalan niya. Noon ay natagilan ako at na-touch siya ginawang yun ni Barry. Tapos bigla ko na lang siyang na-miss. Kasi mula nung nasa San Mateo ako, ay hindi ko na siya nakakausap ulit. At parang yun yung kauna-unahan kong birthday na hindi ko siya kasama. Oh, happy birthday. Gumagayak si Mami, mamamalengke daw. Nag-aapura. Paghahanda ka raw niya. Sabi pa ni Kuya Klein nung iabot niya sa akin ang mga dinala ni Barry. Kuya, andyan pa si Barry? Tanong ko. Wala na. Umalis naman agad. Sabi ko gigisingin lang kita pero sabi niya wag na daw. Ayun, umalis na. Sino ba yun ha? Maniligaw mo? Oy, in fairness, gwapo ha. At mukha ding mabait kahit kulot. Kuya, mabait si Barry. Kababata ko yun sa Rodriguez. O sige. Basta Team Renz pa rin kami. Kasi kilala namin si Renz at saka di naman siya pahuhuli kong pagwapuhan ng labanan, di ba?
Napakahaba nga ng kwento ito ni Glenda at nasa gitna na tayo. Singitan natin ng pangungumusta sa mga kaabang nating nagparamdam sa kwento ni Rado. Narito sila. Si Lizelle Gatan. Shoutout to you din kay Marlon Romero at kay Ann. Shoutout to you din kay Eileen Kabakungan. Shoutout to you. And Margie Tumbali ng Hong Kong. Shoutout to you. Kay Ren Ace Lurmanita. Maraming salamat sa pagkikinig. And Bright Meadow ng Malaysia. Shoutout to you. From Kalinga siya. And Noel Esteban. Thank you, Kirbono. Bago na naman pa shoutout po kay Ami Grace from Tuguegarao City. Maraming salamat, Noel. And Rose Ann Limo, shout out to ganun din kay Lady Love La Cuesta. Abanger here, thanks a lot. Pa-shout out po Donna of Al Quain UAE. And Danding Rosales, hello kay Bono, thanks ulit at may mapapakinggan na naman ulit. Account ng nanay ko ito. Ako yung avid listener mo sa Zenaida Maranan ng Lian, Batangas. Of course, I remember you, Zenaida. Maraming salamat. Shoutout din sa iyong nanay. Randy Rodulfo, shoutout to you. Ganun din kay Phrase Q Bonilla. And Medrano Julie, listening here in Saudi Arabia, sender for always inspiring us, and also God bless and take care. Julie and Jay Campos, pa-shout kay Bono, Rose de la Fuente, I love you Idu, mula kay Jay Campos. Wow. Emily Perez naman, shoutout kay Bono. Emily Perez, always listener here in Taoyuan, Taiwan. Paki-shoutout ang pamilya Garlejo ng San Isidro Isabela. More upload po. Maraming salamat, Emily. And Giovanni Solano naman, shoutout to you dyan sa Hong Kong. Siya ay taga Tagum, Davao del Norte. Maraming salamat. Kung sino mang naghawa sa'yo, maraming salamat sapagkat taga Davao ito, hindi taga Cagayan Valley. Dito kasi sa Cagayan Valley ay medyo kilala dati yung programa natin. Kaya naman, na-amaze ako kapag merong taga Mindanao na nakikinig sa atin. I believe na-discover tayo sa YouTube or somebody ang nag-recommend sa kanila. Maraming salamat sa mga nagre-recommend. Rahima Budi na pinopost pa ang ating channel. Maraming salamat sa iyo, Rahima. Jennifer Asuni, shout out po kayo po listening from Pongo, Nagtipunan Quirino. Maraming salamat habang nagburburas. And Mindzel, hi Kuya Bono, listener mo ako noon pa since sa radyo pa po kayo. Shout out po sa mga batchmate ko sa Pata Annex, batch 2005 and 6. Shout out sa inyo. And Emmeline Soriano, salamat sa bagong upload. Listening here in Gonzaga. Salamat. Princess Roscuarta, shout kay Bono from Tumawini, Isabela. I've been listener since DJ pa lang sa radyo up until now. Wow! Inaabangan ko talaga palagi ang upload mo. God bless you and more power. Matagal na yun, Princess, ha? Baka gusto mo na mag-share ng iyong story. Hindi ba, Princess? Share mo na. Ednaline Sinfuego, hello kay Bono, pa shoutout watching here in Hong Kong, listening since high school pa po. Ednaline from Isabela. Thank you, Ednaline. And Marlon Romero, shoutout to you. Kaya't kukuyang makinig kwento ni Kenji. Ayan, meron na isang bumoto para mapakinggan ang kwento ni Kenji. Siya ay bata pa kasi. And Honey B. Kamet, hello kay Bono, shoutout sa kapatid ko Cindy dyan sa Villa Cacho. Lynn Tolosa, hello kuya, listening here in Hong Kong. Pa-shoutout po, Lynn Tolosa. Salamat. And assalamualaikum, my dear Kuya June. Hindi ako magsasawa sa ayun, yun ang sinasabi ko. Pag-promote ng ating YouTube channel. Thanks a lot, Rahima. Hi Kuya Bono, God bless po. Sana maibahagi ko rin yung kwento ng buhay at pag-ibig ko. Madali lang yan. Kung kayo ay nakikinig talaga sa ating mga kwento, alam nyo na rin yung diskarte. Kung paano simulan, hindi na yung problema. Okay? Makukuha nyo na. Marami na actually nag-send ng story na wala dating idea kung paano magsulat ng kwento. Pero since matagal na silang nakikinig, ay nalaman na nila yung diskarte.
Jane Cabasag, wow, napakaganda ng kwento mo, Kuya Rado. Thank you, Jane Cabasag. Hossein Lagwa, maraming salamat at nandyan ka pa rin. And Love Leia Krabahal, I was sitting here in Malaysia. Pa-shoutout po sa family Mendoza of Inanama, Alicia Isabel, especially to my daddy Ador. Naimbag nga oras yun dita, Alicia. Ditoy, Alicia. And Giselle La Familia, you look good, Kuya Bono. Stay strong, we love you po. Lalo kami mga taga-hanga mong OFW. Actually, maraming salamat sa inyo. Pakiramdam ko nga, nasa siguro 70% ng mga nakikinig sa atin ay mga makabagong bayani, yung mga OFW. Maraming salamat. Yan na muna mga kahugot. Tingnan natin kung magsha-shoutout pa tayo sa huling bahagi ng kwento. Ipagpatuloy natin ang kwento ng kahugot natin si Glenda dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kabang mo sa bawat kwento. Noon ay umuugong pa rin sa isipan ko ang sinambit niyang Team Renz daw sila. Sabi ko, may ganun ba talaga? Hanggang sa ma-realize ko, Kuya Bono, 4 na nga pala silang maniligaw ko. Si Barry, si Reynald, si Derek, at yun nga si Renz. 20 na ako nung araw na yon. Almost, kasi ayon kay Mami ay alas 9:07 ng gabi niya ako isinilang. So parang wala pa akong 20, almost 20 ako. So almost 20 ako with 4 suitors. 4 na maniligaw. Hindi masaya. Ang sabi ko, parang mas masaya yung 20 with 1 jowa. Napangiti ako. Pero saglit lang ang ngiting yun kasi bigla din akong nalito sa tanong na, sino sa kanilang 4 ang sasagutin ko? Ang haba ng message ni Reynald sa Messenger. LSM talaga. Yun ay birthday message niya sa akin kasi nakita daw niya sa notification ng Facebook niya na birthday ko nga. Nag-sorry siya na hindi niya ako makakasama kasi busy daw sila sa preparation ng Bikini Open na sinalihan niya. Nang hinayang ako nung malaman ko na sa Laguna pala gaganapin ang Bikini Open na yon, na gusto ko pa naman sanang mapanood. Gusto ko sanang makita yung katawan ni Reynald. Nakita ko na dati yung katawan niya nung sumali sa Mr. Palaro sa sportswear competition kasi noon ay boxer ang costume niya. Kaya medyo litaw yung katawan niya. Nalungkot lang ako nung malaman ko ang dahilan kung bakit nag-day off bigla si Kuya Calvin. Hindi daw nakatulog kasi nag-break daw sila ni Ate Karen Joyce at magdamag daw umiiyak, sabi ni Kuya Klein. Bakit? Malungkot kong tanong kay Kuya Klein. Ganon talaga. Walang forever. Kuya Klein, yung totoo kasi. Sayang naman yung 3 years nila. Kaya nga ako, hindi muna ako papasok sa anumang relasyon. Kasi gusto ko, saglit lang kami sa boyfriend-girlfriend relationship. Then, kasalan na. Hindi ako okay noon, Kuya Bono, dahil sa nalaman kong yun. Hindi okay sa akin na masira yung panuntunan o yung rule namin na first and last love. Minsan lang magka-jowa at tutuluyan na. Sinakyan ko ang motor ni Kuya Calvin at tinungo ko ang bahay ni na Ate Karen Joyce. Taga doon din lang kasi siya sa Ampid. Nagtaka si Ate Karen Joyce nung makita ako pero pinatuloy niya ako hanggang sa kwarto niya. Nagmumukmuk din siya noon. Ate, ano bang nangyari? Ay naku, mahabang kwento, Glenn. Malungkot yung sabi. Ikaw ba nang break sa kuya ko? Tumango siya. Ate, baka naman pwedeng pag-usapan yan. Mahal na mahal ka ng kuya ko at saka isa pa may rule kami na first and last love. Masisira na yun pag hindi kayo nagkatuluyan. Wala akong pakialam sa rule nyo. Pero sa totoo lang, parang mali ako, Glenn eh. Tingnan mo, 12 hours pa lang kaming break ng kuya mo pero parang hindi ko naman kaya na tuluyan siyang mawala sa buhay ko. Noon ay napangiti ako, Kuya Bono. Niyakap ko bigla si Ate Karen Joyce. Ate, akong bahala. Pag-aayusin ko kayo ni Kuya. Talaga? Oo, ate. Kaya alis na ako ha.
Gigisingin ko pa kasi siya eh. Magdamag daw kasing umiiyak kaya napuyat. Ha? Totoo ba? Yes. Sabi ko sa'yo, mahal na mahal ka nun eh. Ay, pakisabi sorry. Ay, teka, sama na lang kaya ako sa'yo. Tayong dalawa gigising sa kanya. Mabuti pa nga ate. Halika na. Apat na buwan namang naging kami ni Derek, Kuya Bono. Para sa akin napaka-iksi noon pero para sa kanya naging napakatagal dahil pinipilit na lang pala niyang gampanan ang tungkulin niya sa akin bilang boyfriend ko kahit noon pa niya gustong sumuko. Si Derek ang pinili kong sagutin noong 20th birthday ko kahit napabili din ako sa ginawa ni Reynald. Kung matatandaan niyo, dumating si Reynald sa bahay ni Tita Marites noong gabi ng birthday ko. Akala ko nasa Laguna siya at sumali sa Bikini Open. Pero bigla daw siyang nag-back out sa competition at nagmadali siyang umuwi ng San Mateo para makasama na lang ako sa birthday ko. May indecent proposal daw kasi ang chairman of the Board of Judges na isang bakla sa Bikini Open. Kinausap daw nito ang organizer. Papanalunin daw si Reynald kung papayag siya makipagtalik sa chairman of the Board of Judges. Tumanggi daw si Reynald at alam niyang ang pagtanggi niya ay hindi na rin magdudulot ng patas na kompetisyon. Kaya nagpasya na lamang siyang mag-back out. Kasabay din ang pagdating ni Reynald nung gabi na yon ng 20th birthday ko noong 2017 ay ang 2 beses na pagtawag ni Barry sa cellphone ko. Pero hindi ko nagawang sagutin dahil noon ay kasama at kausap ko nga si Reynald. Ngunit habang kasama ko si Reynald noon ay si Derek ang laman ng isip ko. Panggabi siya noon, 10:00 ng gabi ang out niya. Hindi ko na siya tinitext o tinatawagan dahil hindi rin lang niya mababasa dahil bawal ang cellphone sa kanila while on duty. 9:30 ay nagpaalam si Reynald. Uuwi daw muna siya kasi nag-aaway na naman daw ang mama at papa niya at ang mama niya ay nagpapasama sa Pasig. Lalayasan daw muna niya ang papa ni Reynald. Nakakainis. Ang tatanda na away pa ng away. Iritado ang mukha ni Reynald nang sabihin niya ito patungkol sa mga magulang niya. Ganon talaga. Sinusubok yung tatag ng relasyon nila kaya may mga away na ganon. Pero okay lang yung nag-aaway basta hindi lang naghihiwalay. Ako, pag ikaw na pangasawa ko, Glenn, walang away na magaganap sa ating dalawa dahil ako ay laging magpapakumbaba kapag aawayin mo ako. Nakangiting biro ni Reynald noon. Ngumiti din lang ako hanggang sa, kailan mo ba ako sasagutin, Glenn? Seryosong tanong niya. Bago mag-12:00. Magdidesisyon ako kung sino ang sasagutin ko sa inyo. Sa amin? Tila gulat niyang tanong. May kaagaw ako sa'yo? May kasabay akong naliligaw sa'yo? Kaagaw wala pero kakompetensya meron. 4 kayong naniligaw at mamaya ako magde-decide. Noon ay nagbago na ng tuluyan ang ekspresyon ng mukha ni Reynald at narinig ko sa kanya ang mga salitang, ay nako. Hanggang sa puso mo pala may kompetisyon. Nakakapagod na talaga. Noong pag-alis ni Reynald ay hiniram ko ang sniper ni Kuya Klein tsaka ako mabilis na nag-drive papuntang Jollibee. Kailangan makarating ako doon bago mag-10:00 para maabangan ko ang paglabas ni Derek. Hanggang sa pasado 10:00 na, 3 service crew na ang lumabas, dala ang mga bags nila at alam kong mga kasabay ni Derek ang mga yon sa duty. Kaya lang walang Derek ang lumabas. Naghintay ako hanggang 10:30 pero wala pa rin si Derek. Noon ay tinawagan ko siya pero cannot be reached ang cellphone niya. Nagdesisyon akong pumasok sa loob ng fast food at nagtanong na lang pero ang sabi ng cashier na napagtanungan ko ay hindi daw pumasok si Derek. Lumabas agad ako ng fast food at tinawagan ko si Paris, ang pinsan ni Derek. Girl, nakita mo ba si Derek? Andito ako sa Jollibee eh. Inaabangan ko ang paglabas niya pero sabi nung nasa loob, hindi raw siya pumasok. Pumasok siya, girl.
Nakita ko kaninang tanghali dumaan naka-uniform eh. Hindi nga daw pumasok sabi nung katrabaho niya. Saan kaya nagpunta yun? Kitang-kita ko kanina nakapang-duty siya ng uniform. Sige, hayaan mo na. Pumunta na lang ako dyan. Diyan na lang ako mag-aabang. Sabi ko hanggang sa may inis na gumapang sa damdamin ko, Kuya Bono. May tanong na bakit hindi man lang nagpaalam si Derek kung may pupuntahan siyang iba sa gabi ng birthday ko pa. Nung kasama ko na si Paris ay lalo pang nagatungan ng pagdududa ko kasi ang sabi ni Paris, sumama kaya siya kay Becca? Sinong Becca? Ex niya yon na nag-Japan pero dumating na. Nakita ko kasi si Becca kaninang umaga galing siya dyan kina Derek. Sa narinig kong yun kay Paris, Kuya Bono, ay tuluyan ng naguluhan ang isip ko. Nakadama ako ng takot at lungkot at panghihinayang. Sayang kasi siya pa naman ang gusto kong sagutin sa kanilang apat. Pero mukhang hindi ko na siya dapat asahan. Kailangan ko na rin siyang tanggalin sa apat na pinagpipilian ko. At 3 na lang ang aking pagpipilian. At ng mga sangdaling yon ay mayroon ng isa na nangingibabaw. Nangunguna sa kanilang 3. At ito ay walang iba kundi si Reynald. Malungkot akong nagpaalam kay Paris nung gabing yun, Kuya Bono. Nawalan ako ng ganang maghintay pa kay Derek at kahit masakit, buburahin ko na siya sa buhay ko. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Inom tayo sa amin. Ayaw ko kay Paris. Huwag na sis. Wala naman akong kasama Baka ma-OP lang ako doon. Kung andito sana si Derek, sasama ako. Daya mo naman. Ang birthday mo wala din akong kasama pero nagpunta ako. La girl, huwag ka namang manumbat. Hindi, joke lang. Sabi ko tsaka ako sumakay sa motor nang napadaan si Kylo, ang binatilyong kapatid ni Derek. Tinawag siya ni Paris. Ay, asan ba yung kuya mo? Tanong ni Paris. Sa bahay, sagot niya. Noon ay nagkatinginan kami ni Paris. Anong ginagawa? Hindi ba pumasok? Bakit di ka malang nakitang dumaan dito? Kanina pa ba andyan? Ala si ate, ang daming tanong, sunod-sunod. Nakatawang sagot ni Kylo. Sumagot ka na lang, tila gigil na sabi ni Paris. Pumasok siya kaninang tanghali pero umuwi din kasi masama daw ang pakiramdam. At ang ginagawa niya ngayon ay kagigising lang niya pero mataas ang lagnat. Nakainom na ba siya ng gamot? Tanong ko. Hindi pa ate, eto nga't bibili pa lang ako. Pinapabili ako ni Papa, pati gamot ni Mama. Noon, Kuya Bono, ay pinaandar ko na ang motor. Halika, sakay ka na, sabi ko kay Kylo. Alam ko kasing malayo pa ang butika kaya't sasamahan ko na lang siya bumili at sabay na rin kaming uuwi sa kanila. Habang bumibili si Kylo ng gamot ay nagpabalot ako ng lugaw o arroz caldo sa lugawang malapit sa drugstore. May ngiti na noon ang mga labi ko, Kuya Bono, dahil nalaman kong hindi naman pala sumama si Derek sa ex niyang, si Becca. Nagulat si Derek nung makita niya ako. Nailagay ko na noon sa mangkok ang tinake out kong arroz caldo. 6 na order ng arroz caldo yon para sa kanilang lahat. May 2 pa kasing kapatid si Derek maliban kay Kylo, sina Charmaine at JD. 4 na taon pa lang si JD noon at siya ang bunso. Si Charmaine naman ay 10 years old at si Kylo ay 15 anyos na noon. Noong makita ko ni Derek ay pinilit niyang bumangon. Hinayaan ko siyang bumakon pero hinila ko ang isang unan para may masandalan siya. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Sabi ko matapos kong damhin ang noo niya at ang leeg niyang talagang napakainit niya noon. Yung cellphone ko hindi ko makita. Narinig kong sabi niya na halatang may sakit sa timbre ng boses niya. Kaya hindi kita matext. Kumusta ang birthday mo? Pinilit niyang ngumiti.
Okay lang. Marami pang tao sa bahay. Akala ko makakapunta kayo si Paris nakagayak na. E di isama mo siya. Ako matutulog muna ako. Pasensya ka na ha. Baka hindi na rin sasama si Paris kasi mamaya pa ako uuwi Mga 12:00. O bakit? Di ba sinabihan ka na minsan ng tita mo na huwag mo nang ulitin yung umuwi ng madaling araw? Ay oo nga pala no. Babawi na lang ako sa'yo kapag okay na ako. Wala Humina na yata yung resistensya ko dahil sa pagod at puyat. Kaya eto, tinamaan naglagnat. Oo nga pala, ito inumin mo na Sabi ko tsaka ko binuksan ng gamot. Ako na rin ang nagsubo sa kanya ng tableta at tsaka ko pinainom ng tubig. Salamat Glenn ha. Buti na lang andyan ka. At sana hindi ka na mawawala. Noon ay tinitigan ko ang gwapong mukha ni Derek. Hindi na talaga ako mawawala pa sa'yo Derek kasi nakapagpasya na ako. Natanggapin na yung pag-ibig mo. Nakita kong namilog ang mga singkit niyang mata sa narinig niya. Hinawakan niya ang kamay ko pero ako yumakap sa kanya. At damang-dama ko ang literal na init ng katawan niya. May lagnat nga kasi. Baka ako Glenn, magsisikap ako para tumbasan ang expectation mo sa akin. At balang araw, may pagmamalaki mo din ako. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ganito ang mga narinig kong salita kay Derek. Habang kami ay magkayakap. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Sa kanilang 4 na maniligaw ko dati ay kay Reynald lang ako nagkaroon ng argumento. Ang sabi niya kasi ay noon lang daw niya naranasan ang mabusted at ang sabi pa niya ay pagsisisihan ko daw na hindi siya ang pinili ko. Kay Barry naman ay nakadama ako ng pagkakonsensya. Madali naman niyang natanggap na hindi siya ang pinili ko. Ang sabi pa nga niya sa chat, okay lang. Di pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa kasi hindi ka pa naman nagpapakasal, di ba? May chance pa ako. Kung bakit ako nakonsensya ay dahil sa kwento ni John, Kuya Bono. Kung kailan pa kasi nagseryoso sa yung kaibigan ko, tsaka siya nabigo. Alam mo ba Glenn na umiiwas na sa mga babae ang si Barry? Naisip kasi niya na baka daw wala kang tiwala sa kanya dahil madami siyang inuuwing babae. Kaya nilubayan niya yung pambababae. Kaya lang, binasted mo naman. Kay Renz, parang wala lang sa kanya na hindi siya ang sinagot ko. Pero sa kambal kong kuya, ako natakot kasi ang sabi ni Kuya Calvin, ay sana huwag kang magsisi sa desisyon mo, Glenn. Kami, inilapit na namin sa iyo yung taong sigurado naming hindi ka lolokohin at sasaktan pero iba naman ang pinili mo. Si Kuya Klein naman ang sabi niya, nakikita ko na magiging challenging ang mga susunod na kabanata ng buhay mo, Glenn, kasi wala kang gagawin kundi patunayan na karapat-dapat yung pinili mo habang sinsikap mo siyang gawing the right one dahil siya ang first and last love mo. O kuya, malaki naman ang tiwala ko kay Derek At isa pa, siya talaga ang matimbang sa puso ko. Sinunod ko lang yung payo ni Renz. Si Derek ang pinili ko kasi siya yung matimbang sa puso ko. Lalo pa akong naging malapit sa pamilya ni Derek, Kuya Bono. At matindi rin ang naging pag-iyak ko noong mamatay ang mama niya. Buwan ng Mayo noong 2017 pa rin. Sa bahay nila siya namatay dahil wala daw silang pera noong dapat sana'y naisugod siya sa ospital. Sa tulong ng barangay at mayor ay nakakuha sila ng maayos na serbisyo ng punerarya. Halata mang mumurahin ang nakuha nilang kabaong pero maayos namang nairaos ang mga labi. Maayos namang nairaos ang mga gabi ng lamay.
Sa mga naiwan ni Nanay Daria, ako naawa, lalo na kay JD na napakabata pa para maulila sa ina. Si Derek, alam kong nagsisikap siyang magpakatatag na tanggapin ang pagkaulila nila sa ina. Pero noon ay hindi na siya nakakapasok sa fast food dahil nga sa nakaburo lang kanyang ina. Noong mailibing si Nanay Daria, noon ko mas lalong naramdaman ang kalungkutan sa pamamahay nila, lalo na't parang hindi tanggap ni Tatay Enrico ang nangyari sa asawa niya. Madalas itong tulala kaya't madalas ay kami ni Kylo ang gumagawa sa bahay nila. Naglilinis kami, nagluluto, nagpapaligo kay JD. Mahal, hindi mo kailangan gawin yung mga yan. Pagbabawal sa akin ni Glenn noong madatnan niyang nagluluto ako habang pinapaliguan ko si JD. Galing siya noon sa trabaho, sa construction. O Kuya Bono, pumasok siyang labor sa construction. Sinong gagawa nito? Hindi mo naman maharap dahil nag-aaral ka na, nagtatrabaho ka pa. Noon ay pasigaw niyang tinawag sina Charmaine at Kylo. Sermon ang inaabot ng mga kapatid niya sa kanya. Ikaw, Charmaine, mula ngayon, mga trabaho dito sa bahay ang unahin mo bago maglaro. Ikaw ang magpapaligo kay JD araw-araw. Aalagaan mo siya, yun ang trabaho mo. At ikaw naman, Kylo, maglinis ng bahay at magluto ang gagawin mo araw-araw. Pasigaw ang mga bilin na ito ni Derek sa mga kapatid niya. Nauunawaan ko siya noon, Kuya Bono, dahil alam kong sobrang stress na siya dahil siya ang panganay. Hindi ko maiwasang mainggit kina Kuya Calvin at Ate Karen Joyce. Lagi silang sweet at masaya. Para silang mag-best friend kung magbiroan. Madalas mapikon si Ate Karen Joyce pero agad din siyang susuyuin ni Kuya Calvin. Lihim akong naiinggit sa kanila. Hindi kasi kami ganon ni Derek. Ang bagay na ito ay nabanggit ko sa aking konfidante na si Kuya Klein at ang payo niya. Maraming problema yung jowa mo kaya ganon. O baka sadyang hindi siya malambing. Baka nahihiya sa'yo. Ang ganda mo naman kasi. Pabiro niyang simula pero hindi ko kasi tinawan ng joke niyang yon kaya nagseryoso siya. Ikaw na lang mag-adjust, Glenn. Kung hindi siya makulit, di ikaw ang makulit. Kung hindi siya nagpapatawa, di ikaw magpatawa. Kung hindi siya naglalambing, ikaw ang maglambing. Sinunod ko ang payong ito ni Kuya Klein. Isang gabi nagpunta ako kina Derek at nadatnan ko siya nakasimangot. May sakit kasi si Tatay Enrico noon at si Kylo ay wala pa kahit napasado 10:00 na ng gabi. Bigla ko siyang hinagkan sa pisngi niya at saka ako ngumiti. Ngumiti din siya. Masyado kang seryoso, mahal. Tatanda ka kaagad niyan. Napangit ka pa, sabi ko. Lalong lumuwang ang ngiti niya at halos mawala ang mga mata niya. Kinabig niya ako at niyakap at ang sabi, mahal, pasensya ka na kung masyado akong seryoso. Pakiramdam ko kasi sa mga balikat ko nakapatong lahat ng problema sa pamilyang to. Kasi si Papa hindi na pumapasok sa trabaho. At pag kinakausap ko, hindi man lang ako kinikibo. Tapos ngayon na yan, may sakit. Yan mo, mahal. Bukas mag-half day ako sa garahe. Papacheck up ko si Tatay. Nakakahiya na sa'yo, mahal Pati ikaw nadadamay sa miserableng buhay namin. Oops! Yan na naman, seryoso ka na naman. Cool ka lang. Ngiti na ngiti na. Hindi ako basta nakakangiti kung walang kiss. Seryosong sabi niya. Noon ay hahagkan ko ulit siya sa pisngi pero sinalubong ng mga labi niya ang mga labi ko. At ang smack lang sanang kiss ay nauwi sa mainit at matagal na torrid kiss. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day.
Bumalik nga ako kinaumagahan kina Derek at nadatnan ko sa maliit na terrace nila si Tatay Enrico. Nakangiti siya sa akin, kay tamis ng kanyang ngiti. Dinama ko ang noon niya kung may lagnat pa siya pero wala naman na. Anong nararamdaman mo tayo? Okay ka na ba? Tanong ko pero nginitian lang niya ako. Hindi nagsalita. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nadatnan kong nagluluto si Derek, nagpiprito ng itlog. Niyakap ko siya sa likod niya. Good morning, mahal. Sabi ko pero ang sagot niya, si Kylo, hindi pa umuuwi. Baka nasa barkada. Alam mo na may mga bagets ngayon. Mahal kay aga, huwag kang masyadong seryoso. Malilate na kasi ako. Dapat hindi ako nagluluto ngayon eh. O di ako na, akin na, maligo ka na. Glenn, tama na. Naisip ko kagabi, mali na ako ang pinili mo. Naikwento sa akin ni Paris na 4 pala kaming pinagpilian mo at kasama si Renz sa mga pinagpilian mo. Maawa ka sa sarili mo, Glenn. Bitawan mo na ako. Mas deserving mo yung iba. Kay Renz, gaganda ang buhay mo, wala kang problema. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay nasampal ako ni Derek sa mga sinabi niya. Tinutulak mo ako sa iba, Derek? Iniisip lang kita, Glenn. Hindi ka dapat nadadawit sa miserableng buhay namin. Teka nga, ano bang nangyayari? Derek, may nagawa ba akong mali? Yung piliin mo ako, yun ang mali. Pinili kita dahil ramdam ko sa puso ko na ikaw ang tama. Kaya respeto naman sa feelings ko, Derek. Huwag mo ako ipagtulakan sa iba. Respetuhin mo ang sarili mo, Glenn. Huwag ka sa akin. Sorry, pero buo na ang desisyon ko. Pinapalaya na kita. Mahirap pala mag-drive kapag lumuluha ka, Kuya Bono. Naranasan ko yun nung umagang yun. Hindi ako dumiretso sa garahe. Ayokong makita nila ang itsura ko at alam kong mahahalata pa rin ng mga kuya ko na hindi ako okay. Ganon kasi sila sa akin. Masyado silang sensitive pagdating sa mga kilos at expression ng mukha ko. At ayokong masumbatan dahil maipapaalala ko lang sa kanila na mali ang pagpili ko. Bakit kasi hindi ang manok nilang si Renz ang pinili ko? Dumiretso ako dito sa amin sa Rodriguez. Alam kong wala pa noon si Mami. Alam ko naman kung saan nakatago yung spare na susi sa main door ng bahay. Pinilit ko na lang huwag mo nang isipin si Derek para hindi ako maiyak habang nagmamaneho. Bago ako makarating dito sa bahay ay natigilan ako nang makita ko kung sino yung palabas ng gate ng bahay namin. Pamilyar ang taong yan, pati ang motor niyang Mio Soul I-125. Si Reynald. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Reynald ang lumabas na yon sa gate namin. Sa labas ng gate ako pumarada. Naglakad na lang ako papasok ng bakuran namin at sinikap kong maging tahimik dahil sisilip lang ako sa bintana. Nakita ko si Mami, nakaupo sa sofa at umiiyak. Sobra akong nahihiwagaan noon, Kuya Bono, hanggang sa magpasya akong pumasok na ng bahay. Hindi nakalak ang pinto kaya't nagulat si Mami nung makita niya ako. Mabilis niyang pinuna sa mga luha niya. Anong nangyayari? Tanong ko. Nakadilat sa akin ang mga mata ni Mami. Nakita ko si Reynald galing dito. Ganito kaaga. Mami, dito siya natulog? Glenn, I'm sorry. I didn't know. You didn't know what? Nakilala mo siya. Nanligaw pala sa'yo. Kanina ko lang nalaman. Pinagtapat niya sa akin. Ano mo siya nakilala? May relasyon ba kayo? Sa Facebook ko siya nakilala. Bigla siya nag-message noong nasa Palawan pa ako. And yes, may relasyon kami. Kanina. Tinapos ko na rin kanina upon knowing nakakilala ka niya. Isn't he too young for you, Mom? He's only 21.
Hindi ako sinagot ni Mami. Nakaramdam ako ng galit kay Reynald. Pumasok ako sa salid ko tsaka ako siya tinawagan pero hindi niya sinasagot ang tawag ko nung una. Siguro nagdadrive pa. Pero after 5 minutes ay tumawag ako at sinagot niya. Hello Glenn. Narinig kong masaya ang tinig niya. Sinadya mo bang lapitan yung mami ko para makapaghiganti ka sa akin kasi hindi ikaw ang pinili ko? Oh, come on Glenn. Huwag kang ganyan mag-isip. That's bad. Reynald, tell me straight, anong kailangan mo sa amin? I love your mom, Glenn. That's bullshit, Reynald. Ang tanda niya para sa'yo. Age doesn't matter, Glenn. You must have heard about this statement. Hindi ako naniniwalang mahal mo ang mami ko, Reynald. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Glenn. Pero sa mami mo, meron. She dumped me a while ago pero hindi pa ako sumusuko. I find it challenging, Glenn. And I love your mom. And I will prove it to her, not to you. Nanibago ako kay Mami noon, Kuya Bono. Ilang linggo lang kami hindi nagsama pero nagbago siya. Nawala yung strong woman image niya sa akin dahil naging iyakin siya. Umamin pa nga siya sa akin na may ex-boyfriend siya sa Palawan at yun ang nakasama niya the whole time na nasa Palawan siya. But they broke up dahil may asawa yung lalaki. Pinilit ko namang unawain si Mami, Kuya Bono, na babae din lang siya and she needs love. Ang worry ko lang noon ay bakit si Reynald pa? Naghihiyaw ako sa kwarto ko. Feeling ko na overload ako sa problema nung araw na yon. Una yung pagbitaw ni Derek sa relasyon namin at pangalawa yung na-discover ko kay Mami. Hindi ko na malayang nakatulugan ko ang sama ng loob ko at nagising lang ako sa tunog ng cellphone ko. Si Paris ang tumatawag. Ang sabi niya magkita daw kami sa park ng 6:00 ng gabi at may mahalaga kaming pag-uusapan. Pasado 12:00 ng tanghali noon at ang dami na ring text ng mga kuya kong kambal. Nag-aalala na sila. Lumabas ako ng kwarto. Nasa kusina si Mami noon pero diretso labas ako ng bahay. Kaya lang naramdaman kong mali yung aalis nila ako basta. Wala namang kasalanan ng Mami ko kung bakit mabigat ang mundo ko noon. So bumalik ako sa kusina at sandali ko siyang pinagmasdan. Napansin niya ako pero hindi niya ako kinubo. Mom, are you okay? Tumingin siya sa akin na parang iiyak. Mom, please. I love the way you used to be, the usual strong woman that you were. I'm sorry. I just feel like I'm breaking into pieces. Gusto kong sagutin si Mami noon ng sino bang hindi. Pero I just felt like hindi tama na pareho kaming magdrama. At maging mahina kaya ang sabi ko, just take things easy, Mami. Babalik muna ako sa San Mateo. Hindi ako nagpaalam kina Kuya eh. Umuwi ka na dito anak, please. Yes, mag-i-enroll na ako bukas eh. Kasi pasukan na namin next week, sabi ko. Okay, please take care. I will, Mom. Nag-apologize ako sa kambal kong kuya nung dumating ako. I spent the rest of the afternoon sa garahe pero hindi ko naiwasang mapaluhan nung maalala ko kung paano kami nagkakilala ni Derek sa garahe. Nung mag-alas 5, nagpaalam ako sa mga kuya ko. Naligo ako, nagbihis at bago pa mag-alas 6 ay nasa park na ako. At nadatnan ko si Paris na nag-iisa. Pero may grupo ng mga dalaga malapit sa kanya. Nung malapit na ako kay Paris ay nakatingin sa akin ng 3 dalaga. Puro sila mga naka-makeup at nakamaiksi lahat ng shorts. Anong pag-uusapan natin, Paris? Tanong ko sa kanya noon. Pero napansin kong palapit sa amin ang isang dalagang kulay kalawang ang buhok. So, eto ba si Glenda? Narinig kong sabi niya. Ang present jowa ng ex kong si Derek. Sabi pa ng babae habang taas baba ang tingin sa akin habang iniikutan ako. How are you, Glenda? Nai-enjoy mo ba si Derek? Masarap ba siya?
Nanlalaki ang mga mata ko sa mga naririnig ko sa babaeng yun noon hanggang sa humarang sa kanya si Paris at ang sabi ni Paris sa kanya, Becca, Bekang bukaka. You are barking at a wrong tree, bitch. Ano yung tanong mo kay Glenn? Masarap ba si Derek? Hindi niya alam yun kasi hindi mo siya kagaya na sa lahat ng nagiging jowa mo ay bumubukaka ka. Huwag mo siyang igaya sa'yo. Tanggapin mo, Becca, na may babae pang disente sa panahon ngayon at hindi lahat ay kagaya mong pokpokin. Napangiti ako sa tapang ni Paris noon, Kuya Bono, at halatang ilag sa kanya si Becca. Pero naisip kong pagtripan si Becca kaya ang sabi ko, Becca, wait lang. Curious lang ako. Masarap nga ba si Derek? Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay inirapan niya ako tsaka sila lumakad palayo sa amin. Nag-appear pa kami ni Paris noong umalis na si Becca. Nagtawanan kami pero saglit lang yon dahil nung magsimula kami sa rason kung bakit kami naroon, noon na kami naging seryoso hanggang sa mapaluha ako. Ang kwento kasi ni Paris, nag-uwi daw ng bakla si Derek sa bahay nila. At nalaman daw ni Paris na doon natitira ang baklang engineer na yon base sa dami ng bag na dala niya. Instructor daw ni Derek ang engineer na yon na James ang pangalan. So kaya pala ako binitawan. Kasi may bago siya. Glenn, nauunawaan mo ba yung pinsan ko kung bakit niya yun nagawa? Kailangan ko pa ba siyang unawain, Paris? Pinalitan niya na ako, di ba? At pareho niyang lalaki yung pinalit niya sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Paris, kung magagalit ako o maaawa sa sarili ko o pareho. Wala nang choice si Derek, Glenn eh. Sana maunawaan mo naman siya. Hindi sa kinukonsinti ko yung ginawa niya pero wala na siyang maaasahan. Si Tito Enrico umalis kahapon pa, hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Panganay si Derek kaya nakadagan sa balikat niya yung lahat ng responsibility sa pamilya niya. Nag-endo na sa Jollibee. So ano pong magagawa niya? Kailangan nilang kumain ng mga kapatid niya. At kailangan niyang matapos yung pag-aaral niya lalo na't graduating na siya ngayon. Sayang naman di ba kung hihinto pa siya? Paris, ako pa yung ginamit niyang dahilan kanina. Kaya nadadamay daw ako sa miserabling buhay niya at hindi ko daw deserving na madamay sa mga problema niya. Di na lang niya diniretso na magjojowa siya ng bakla para kaagad ay pinandirihan ko na siya. Glenn, in fairness, mabait si Sir James at parang dati nang may sila. Mahal na mahal ni Sir James si Derek at nakahanda daw siyang tulungan si Derek sa lahat ng problema niya. Bakit ako, Paris? Hindi ko ba siya tinutulungan? Itinuring ko na rin pamilya ang pamilya niya. Nakita mo naman di ba? Nakahanda akong tulungan siya. Baka kasi nahihiya sa'yo. Nahihiya? Yung ginawa niya ang nakakahiya. Sabihin mo sa kanya nakakadiri siya. At yung ginagawa niya, lalong magagalit ang Diyos sa kanya. Lalo siyang makakarma. Sabihin mo yan sa kanya. At pakisabi na rin na nagsisisi ako dahil nakilala ko siya. Nagsisisi ako na pinili ko siya. Itinuring ko siyang parang ginto, pero masahol pa pala siya sa isang bulok na basura. Alas 9 ng gabi, natagpuan ko ang sarili kong kumakatok sa pinto ng kwarto ni Kuya Klein. Ito ay matapos akong mapagod sa kakaiyak sa kwarto namin ni Popoy. Natigil lang ako sa pag-iyak nang dumating si Popoy at matutulog na. Bukas yan! Narinig kong sigaw ni Kuya Klein kaya binuksan ko ang pinto niya at nakita ko siya sa terrace. Umiinom ng beer na nag-iisa. Paglapit ko sa kanya ay niyakap ko ang likod niya. So uuwi ka na bukas. I'm sure mamimiss mo ako. Sabi niya tsaka niya hinilang isang upuan sa tabi niya. Doon ako umupo. Gusto mong uminom? Oo, mabilis kong sagot. Tumayo siya at kumuha ng isang bote ng beer sa personal ref niya. Teka lang, umiyak ka? Halata sa eyes mo. Oo, Kuya Klein eh. I've been
crying for hours. Why? Is it Derek? Noon kay Bono ay ikinuwento ko lahat kay Kuya Klein. Lahat ng mga gumulo sa isipan ko maghapon. Pati yung tungkol kina Mami at Reynald. Kailangan mo ba ng opinion ko? Kaya mo na ikwento lahat yan. Tanong niyo sa akin. Yes, please, Kuya. Okay. Unahin natin ang Mami mo. Huwag kang magalit ang mandiri sa kanya dahil gaya mo, babae lang din siya. Pero iba siya sa ibang babae kasi kay daddy pa lang, nadihado na siya, di ba? She has this hunger for love at huwag mong ipagdamot yun sa kanya, regardless of who she chooses to love, kahit bata pa o matanda. At yung ma-inlove siya sa mas bata sa kanya is actually more acceptable kaysa sa ma-inlove siya sa lalaki of her age pero may asawa na. Lalabas siyang kabit, di ba? Unawain mo siya, Glenn. She's just a woman like you. Okay, Kuya, I'll do that. In fact, okay naman na kami nang umalis ako ng bahay. Pinapauwi na nga niya ako eh. Do that tomorrow. At yun namang tungkol kay Derek, medyo masakit sa akin yung sinabi mo kanina na kumapit siya sa patalim kaya siya nakipagrelasyon sa gay instructor niya. Glenn, may aaminin ako sa'yo. I am also gay. Napatitig ako sa pagkabigla sa narinig kong sinabi ni Kuya Klein. Nakangiti siya sa akin nun pero ngiting malungkot na parang iiyak. Pangalawa ka pa lang na nakakaalam ng tungkol dito, Glenn. Because I have been hiding this my entire life. Sino yung isa? Sabi mo pangalawa pa lang ako nakakaalam na gay ka. Sino yung isa? Si Renz. Nagulat ako at nagduda. Si Renz? He was my ex. Narinig ko pang sabi niya. Lalo akong nagulat. Naging kayo ni Renz? Brinake niya ako nung nag-decide siya na ligawan ka niya. Oh my God. Sure, that was painful, Glenn. Hindi niyo alam na umiiyak din ako gabi-gabi dati kasi kapatid ko pa yung umagaw sa atensyon ng mahal ko. Kuya Klein, I'm sorry, I didn't know. It's okay, Glenn. Buti nga hindi siyang sinagot mo kundi mas magiging masakit pa sana sa akin kasi makikita ko kayong sweet everyday. Napakasakit nun. Kuya, hindi ko alam, sorry. So, bumalik na ba siya sa'yo? Hindi pa eh. At ewan ko kung babalik pa siya. Ang alam ko pagka-graduate niya, babalik siya sa Qatar at doon siya kukuha ng flying experience. Pareho pala tayo nasasaktan ngayon, Kuya Klein. Sabi ko sa kanya tsaka ako humilig sa balikat niya. Bisexual si Renz. Pwede siya sa lalaki, pwede rin siya sa babae. Nagka-girlfriend na siya minsan. Di lang sila nagtagal. Mas nagtagal pa nga kami kasi inabot kami ng 1 year and 8 months. Kahit patago lang yung relasyon namin. So, paano ka ngayon, Kuya? I will be fine. Mas nag-aalala nga ako sa'yo eh. And kaya nga pala naikwento ko sa'yo yung tungkol sa totoong ako kasi gusto ko na igalang mo din yung relasyon ni na Derek at yung partner niyang gay. Kahit malaswa yun sa paningin mo, pero trust me, there is love that binds them together. And love is beautiful. Glenn, love is beautiful but I know hindi mo nakikita ngayon yun kasi in pain ka. But sooner or later, matatagpuan mo rin ang para sa'yo. So wala na yung first and last love rule. Tanong ko sa kanya habang nakatitig sa mukha niya. Glenn, ano ba kasi ang pagkaunawa mo sa first and last love rule? E di yung gaya ni na Ate Karen Joyce at Kuya Calvin, first love nila ang isa't isa at sila din nagkatuluyan. Yeah, exactly, ganun nga. Pero alam mo bang may loophole sa rule na yan? Loophole? Yes, makinig ka, Glenn. First and last love may also mean like Calvin and Karen Joyce loved him. Ilang tao yon? 2. Yellow and blue color. Ilang kulay yon? 2. 1 and 7 numbers. Ilang numbers? 2. First and last love.
Ilang love yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makuha ko ang point ni Kuya Klein. Napangiti ako sa kanya. Let's say Derek is your first love kasi si Reynald naman was just your high school crush. At diba kay Derek ka talaga nakaranas ng relationship, so let's say siya yung first love mo. At mayroon ka pang last love. Kung sino man siya, maaaring hindi mo pa siya kilala at makikilala mo pa lang siya. Nayakap ko ulit si Kuya Klein nun, Kuya Bono. Parang kahit papano ay nabawasan yung bigat sa dibdib ko dahil sa mga narinig ko sa kanya. Lalo na yung nasilip niyang loophole na nagustuhan ko naman. Kasi parang nakakagamot dun ng konti sa sakit ng damdamin ko. Kaya lang, nung bumalik ako sa kwarto namin ni Popoy at naalala ko si Derek, muli na naman akong nalungkot at napaluha. Kinamagahan ay bumalik na ako dito sa amin sa Rodriguez. Pagdating ko pa lang ay nagkatinaang pa ako at gusto ko nang magpunta kina Barry kasi hula ko ay nandun silang lahat. Pero bago yun ay chinat ko muna si John John. Sabi ko, pre, musta? Andito na ako sa Rodriguez San kayo? Antipolo pre. Dakilang chaperon ako ngayon. Reply ni John John. Chaperon? Bakit sino nagde-date na sinamahan mo? Si Barry pre. Taga dito yung girlfriend niya Napaaray ako sa kwentong yun ni John John pero nagawa ko pa rin namang mag-reply. So, my girlfriend na pala si Tisoy. Seryoso ba yan? Mukhang seryoso na pre kasi nag-effort pa kaming pumunta dito. Baka naman libog lang din yan, sabi ko. Hindi na pre. Nagbago na ang best friend ko. Actually, mula naman ligaw siya sa'yo, umiwas na siya sa mga babae. Umiwas na siya sa mga babaeng pang one night stand Kaso binasted mo lang kaya naghanap ng iba. At itong si Vanessa ang bigay ni Lord sa kanya. At mukhang okay naman sila. Disenteng babae naman si Vanessa kaya sobrang behave din si best friend. Marami pang kwento si John John tungkol sa kanyang best friend na si Barry pero hindi ko nalang isasali dito. Basta sad to say, Kuya Bono, sad to say. Na sa apat kong manliligaw, lahat sila hindi para sa akin. Malungkot mang tanggapin pero ito yung totoo, Kuya Bono. Mabuti pa sina Kuya Calvin at Ate Karen Joyce dahil natuloy sila sa kasalan. At least sila yung nagpatunay na kaya nilang panindigan yung first and last love rule. Graduating din ako noon sa kursong Business Administration. Kaming apat actually graduating noon. Si Derek sa Civil Engineering, si Renz sa Aeronautical Engineering, at si Barry sa Masscom. Si Mami, pinutol din niya agad yung relationship niya kay Reynald. Ito ay noong makilala niya si Tito Polo na byudo at hindi nagkakalayo ang age nila. Guwapo si Tito Polo, Kuya Bono. Half Korean, half Pinoy siya at may hawig siya sa Korean actor na bida sa Train to Busan, yung tatay ng batang babae. Tapos na ikwento niya na may kapatid siyang ka-age ko, Alfie daw ang pangalan at uuwi din ng Pilipinas pagka-graduate niya ng college that year, 2017. Buwan ng October 2017 noong magkamabutihan sina Mami at Tito Polo. Patapos na noon ang first semester. Sem break noong mag-isa akong namalengke dahil utos ni Mami kasi darating sina Alfie at ang Mami ni Tito Polo para makilala si Mami kaya papasok ako sa palengke ng Rodriguez nung mapansin ko ang isang matandang lalaking nakangiti. Pero nakapaa at suot niya ang jacket na binili ko noon. Si Tatay Enrico, ang papa ni Derek. Nakangiti siya pero hindi sa akin.
Parang nakangiti siya sa lahat. Mabilis ko siyang nilapitan pero habang papalapit ako ay napansin kong maduming-madumi siya. Tatay Enrico, tawag ko sa kanya pero hindi ako pinansin. Hinabol ko at hinawakan ko siya sa braso. Tatay Enrico, ba't nandito ka? Tanong ko pero ang sagot niya sa akin ay, mahal ka ng Diyos, huwag kang magdamdam. Tatay Enrico, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Glenn. Sabi kong humarang ako sa dadaanan niya pero nakangiti pa rin siya sa akin at patuloy pa rin siya sa paglalakad at paulit-ulit niyang sinasambit ang mga salitang mahal ka ng Diyos, huwag kang magdamdam. Tapos may matandang babaeng nagsalita. Ineng, layuan mo yung baliw, baka saktan ka niya. Tama ang kutob ko, nasiraan na nga ng bait si Tatay Enrico. Pinanood ko siyang lumayo pero noon ay umago sa mga luha ko. Masakit sa akin yung sinapit niya at nakadama ko ng galit. Galit na nagbunsod sa akin para sumakay ng jeep papuntang San Mateo. Total malapit lang naman. Dumiretso ako sa bahay ni Derek at nadatnan ko sila ni Sir James sa terrace. Gumagawa noon si Derek ng miniature model ng tulay. Gulat siya nung makita niya ako. At lalo siyang nagulat nung makita niyang muling tumulo ang luha ko. Anong ginagawa mo, Derek? Tanong ko. Eto, thesis ko. Mas mahalaga pa yung putang inang thesis na yan kaysa tatay mo. Nakita mo si Papa? Pakalat-kalat siya sa palengke ng Rodriguez. Wala siya sa sarili niya, Derek. Maawa ka naman sa tatay mo. Huwag naman puro sarili mo. Huwag naman puro pangarap mo. Tumanaw ka naman sa pinagkakautangan mo ng buhay mo. Noon ay nakita ko umagos din ang luha ni Derek, pero mabilis niya itong pinahid. Noon ay tumalikod na ako at tuluyan ko silang iniwan ng jowa niyang bating. Medyo nakatikim ako ng sermon kay Mami nung dumating ako at malapit ng mag-alas 11. Almost late na kasi siya para magluto ng lunch para sa mga bisita namin. So at last ay nakilala ko si Alfie. Sobrang puti, sobrang gwapo din kaya lang negative feelings ako para sa kanya. Kahit isang hibla ng balahibo ko ay wala talagang tumayo para sa kanya. Kaya naman ang mga sumunod na araw ng aking buhay ay walang kulay pagdating sa pag-ibig. Pero sinikap kong ituon na lang ang atensyon ko sa mga huling buwan ko sa kolehiyo. Until April 5 came, birthday ko. 21st birthday ko. One day before graduation yon sa college. Kasi April 6 noon ang graduation namin. Naghanda si Mami kasi nagsabi si Tita Martes na darating sila. Pero mayroon pang isang dumating na hindi ko inaasahan. Ang kagagraduate lang sa Mascom na si Barry. Sinabi ni Mami na may bisita ako, nasa gate daw at nahihiyang pumasok. So nilabas ko, si Barry pala. Naka-long sleeve siya ng puti noon pero bukas ang kalahati sa dibdib. Nakatopi yung mga manggas. Naka-shorts lang siya ng kulay khaki pero nakatsinelas ng leather. Cool na cool siya sa forma niyang yon. Tapos yung blonde na kulot niyang buhok, napaka-fresh niyang tingnan. Nagkatitigan kami ni Barry. Matagal kami hindi nagkita and I must admit na na-miss ko siya. Matapos ng ilang segundang titigan ay sumungaw ang ngiti sa mga labi namin. Lalo na nung batiin niya ako ng happy birthday. Na hindi ko naman gaano napansin kasi iba noon yung tibok ng puso ko. Iba. And there was that longing for me na yakapin siya. Not just as a friend, but more than that. Ayon kay Barry, nagtagal naman daw ng 3 months ang relationship nila ni Vanessa, then nag-concentrate na rin siya sa studies niya. Career naman muna.
tsaka na yung love. Di naman tayo mauubusan eh. Siya na mismo ang nagsabi nito. Tsaka naniniwala ako, Glenn, na darating at darating ang tamang tao para sa atin. Pero hindi naman kailangan bagong tao sa buhay natin yon. Pwede ring datihan na, biro pa niya, na syempre may pahaging sa akin. So graduate din ako at nag-try ako magtrabaho sa Manila for 5 months. Kaso halos break-even lang ang sweldo sa expenses kasi nangungupahan pa ako. Umuwi ako dito sa Rodriguez at dito ay nag-apply ako sa isang malaking tindahan ng motorsiklo na made in Japan ang brand. Natanggap naman ako pero na-assign ako sa ibang bayan na sakop pa rin ng probinsya ng Rizal. Maraming nanligaw sa akin, yung iba nga katrabaho ko pa. Yung iba mga clients naming mga binata. Kaya lang feeling ko natutulog ang puso ko nun. Matamlay. Wala akong ganang ma-inlove noon at kontento ako sa araw-araw na papasok sa work, uuwi ng bahay, manood ng teleserye, papasok sa kwarto, magpapaantok habang nag-YouTube, gigising sa umaga, papasok sa work, ganun lang. Madalang akong mag-Facebook noon dahil hindi ako natutuwa sa mga nakikita ko sa newsfeed ko. Karamihan tungkol sa love at nakakaumay na. Until April 5, 2019 came. That was my 22nd birthday. Friday noon kaya may pasok. 3 p.m. ng birthday ko pa rin ay tinawag ako ng isang technician, si Martin. Paglingon ko sa kanya, may hawak siyang malaking bouquet of pink roses. Ma'am, para daw sa'yo. Kanino galing? Tanong ko. Andun siya ma'am sa parking lot, yung naka-sniper ng kulay blue. Uy, may message oh. Sabi ni Olga sabay turo sa nakabukang card na maliit lang pero may message na nakasulat sa maliliit na letra. Binasa ko muna ang message bago ako lumabas sa parking area. Ganito yung message. Hi Glenn, it's been quite a long time. Ang dami nang nangyari. Pero as far as I remember, ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko ay noong ibigin kita at ibigin mo rin ako. That was part of my past, but I still love to love you back. Happy birthday. Walang nakasulat na pangalan sa hulihan ng message kaya't nakaramdam ako ng nervyos noon. Paglabas ko ng showroom papuntang parking lot, nakasunod sa akin si Martin na technician namin. Wala naman, sabi ko sa kanya. Andyan siya ma'am sa tabi ng van. Natatakpan lang ng van, ayun o. Noon ay lumakad ako sa harap ng van hanggang sa makita ko nga ang binatang nakasampa sa kulay blue na sniper. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko noong magtutok ang mga mata namin. At kaagad parang nalusaw ang puso ko dahil sa titig ng mga singkit niyang mata. Mahuhulog na noon mga luha ko pero pinigil ko. Bumaba siya sa motor at nilapitan ako. Hi, magpapagawa sana ako ng motor eh. Sira kasi yung brake pad ko. Papapalitan ko sana. Noon ay napatawa ako Kuya Bono kasi gano'n ang eksena nung una kaming magkita at magkakilala ni Derek. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Muling binuhay ng pag-ibig ni Derek ang puso ko Kuya Bono. Ang puso kong nakalimot naman na rin sa mga sakit na dulot ng kahapon. Nagsimula ulit kami ni Derek at isa na siyang registered engineer at may sarili siyang project noon pero bahay lang at pangalawa na raw yon kaya't nagkapera na rin siya kahit papano. Nag-a-apply na rin siya sa abroad noon kasi gusto daw niya mag-ipon para matupad ang pangarap niya maging kontraktor. Kailangan kasi ng malaking kapital para mangyari yon kasi bibili siya ng mga construction equipments at kung ano-ano pa. Pero bago siya nag-flight ay nagpakasal kami Kuya Bono kahit kung tutuusin ay medyo bata pa kami sa edad naming 22, pareho. Kaya lang ayaw naming pakawalan ang isa't isa. Kahit simpleng kasalan lang, itinuloy namin. Inunahan pa namin sina Mami at Tito Polo sa balak nilang kasal.
Si Tatay Enrico ay gumagaling na rin dahil nagagamot na. Kilala niya na ako, natatandaan niya na ako. Na-depress lang pala siya noon dahil sa mga nangyari, lalo na sa pagkawalan ni Nanay Daria, kaya't nawala siya sa sarili niya. Nasa college naman na ngayon si Kylo at kumukuha din ng engineering. Pinag-aaral ni Derek. At eto ang nakakatuwa, Kuya Bono. Si Sir James, yung baklang engineer na ex ni Derek na tumulong sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral, ay tito ko ngayon. Tito ang tawag ko sa kanya ngayon. Kasi siya ang jowa ng tito kong si Tito Klein. Small world, diba? Well, tapos na. Wala na akong kwento. Nasa Kuwait pa rin si Derek, Kuya Bono, and it's still pandemic time. Boring dito sa bahay, lalo na't wala din kami trabaho as of now. Kaya't libangan ko ang mag-YouTube until I discovered your channel. And now I decided to share with you this story. The story of me and my first and last love na si Derek. Thank you, Kuya Bono, and God bless. It's me, Glenda. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more.